So, hi again. So, this is another day of my life. So, yun ngayon kahapon, yung kaartehan natin na burnout. Maingay kasi si ate mo. Magpapaayos kasi siya ng kabilang nag-uupa. Kaya, sorry, maingay sa labas. So, ito nabalot ko na. First ship ko siya ngayon. Sorry, pero kailangan ko tong gawin. Kailangan ko tong tapusin kahit maingay sa labas. Kasi mamaya mawawala na to sa utak ko. Tapos, busy na ako para sa next order, sa next costume na gagawin ko. One piece pa rin siya. Si Usok. Ito, brown. Yung hindi time skip. So, yun na nga kahapon, nag-chat naman ako. Tapos, nag-reply naman, bait naman si ma'am. Hindi katulad ng ibang customer ko na nagagalit. Yung ibang customer ko kasi nagagalit talaga na nalilate ang ship ko. Pero, nalilate sa kanila, pero yung schedule ko sa Shopee hindi. Diba, pag pre-order tayo, meron doong terms kung within these days, ship out siya ng seller. So, marami pa akong time. Yung timeline ko doon, madami pang option na i-ship ko siya. Pero dahil nga yung mga customer minsan nagmamadali, nagagalit sila. So, hindi ko naman yun kasalanan. Oh, siguro may part din na kasalanan ko. Dahil tinanggap ko yung order na hindi ko pala kayang i-ship. Pero iba kasi hindi talaga sila nagme-message. Direct talaga silang nagpe-place ng order. Tapos, bigla na lang magme-message na kailangan na ng ganito, ganyan, gantong date. So, ayun. So, yun yung buhay ng pre-order business at lalo na crochet. Crochet na mga costume ng baby. So, nabalit ko na siya eh. Andyan. Post ko. Dalawang ace so one piece. So, yun nga. Every day kasi, bago ako mag-start ng work, talagang naglilinis ako ng bahay ko, ng paligid ko. Wala bang nagbago? Pero sa akin may nagbago dyan na. So, yun. Nakapaghugas na ako, nakapagwalis na, linis. Ang pinaka-general cleaning ko talaga Sunday. Lahat, pati sa CR, linis yan. Tapos laban na rin. So, everyday, ito, basta malinis yung paligid ko na wala ako natatapakan ng mga alikabok, buhangin, ganun. Tapos nakaligo na ako, ganyan. So, yun, doon nag-i-start. After ng lahat ng yun, mag-i-start na ako. Nag-prepare din ako ng pagkain ko for the whole day na. Para mag-i-stop lang ako ng work ko para kumain, tapos babalik na ulit. So, ganun yung buhay ng pagiging online business na nasa bahay ka lang. Tapos, we are solo. So, yun. Ay, ako lang. So, ayun. At yung table na in-order ko, hindi ko pa rin siya nasa-set up. Ayan siya. Ayan. Pinasok ko sa kwarto para hindi nakakalat dito. Kasi, ang sakit sa mata eh, kapag maraming kalat. So, kailangan nakafocus tayo sa work. Pag nag-start ako, ayun, focus na. Wala na tayong mga kung ano-anong extrang ginagawa pa. At yung hugasan, ayoko din na nakakakita ng hugasan. Tapos nasa harapan ko pa yung ko, ganyan. Kaya kapag may nakikita akong hugasan, ewan ko, napapahugas talaga ako. Kaya, bumili ako ng gloves. Yung elastic, basta ganito, ayan. Kasi nga, crocheter, pag napagod yung kamay mo mag-crochet, dapat hindi ka muna magbabasa agad-agad. Pero pag no choice, kailangan ko agad na may gawin na mababasa yung kamay ko, mag-gloves kayo. Kasi masakit talaga, sobra. Kung hindi nyo pa nararanasan yun kasi bago pa lang kayo, ganun din ako. Nung bago lang ako nagko-crochet, hindi ako nakakaramdam ng sakit. Basta ganun lang, tas basa kamay, hugas, or saing, at hilamos, yan. After mga pagkalipas ng ilang weeks, dun mo siya mararanasan na sobrang sakit, na iiyak ka talaga. Naiyak ako nung dati sa sobrang sakit talaga. Kaya yun, sa mga crocheter na nag-i-start din na mag-business online, at ito, yun lang yung pinagkakaabalahan mo sa buhay, yung mag-crochet, tapos ibenta. Kung ito yung full-time business mo or kaya extra income mo lang, ayan. So, mag-focus lang din kayo. Ako lang talaga ay lang ako.
na ano lang talaga ako kahapon, sobrang napuno na. Kasi ilang buwan na kasi nangyayari yun sa akin. Simula nung January, yun, ganun. Tapos, ayun, ignore ko, tas go ulit, go on the flow lang. Pero yung kahapon, hindi ko na talaga kinaya kasi yung ano ko, parang yung pagising ko, kailangan ko itong tapusin. Tapos hindi ko na nagawa yung mga kailangan ko munang gawin bago mag-start sa work ko. So, ayun. So, napuno na kaya ako parang naiiyak na. Pero, eto, back to normal na ulit. Kailangan na natin i-shift to, dalawa sila, tapos mag-i-start tayo ng panibagong project. Tapos, ito try kong mabuo yung table ko. Hindi pa rin kasi siniship yung ano, hindi pa rin siniship out yung computer ko. Computer set. Bumili ako nun kasi kailangan na natin ng kailangan din sa business. Lalong-lalo na pag magpa-filing sa BIR. Ako na lang din yung gagawa. Hindi ko naman kailangan pa, hindi naman ako corporation para kumuha ng accountant. Kasi kaya ko naman siyang pag-aralin kasi sole proprietorship lang naman ang kinuha ko. Tapos non-VAT. So, soon i-share ko na lang kapag hawak ko na yung mga ano ko, mga documents ko. So, to start your business, your handmade business talaga, ay kailangan mo ng mahabang pasensya sa mga customer na ano, na sa mga ganon, nagmamadali, may mga customer din naman na nakakaunawa talaga na handmade to, na talagang mahirap gawin, matagal gawin, kaya mag-aantay talaga sila, o sila yung nag-a-adjust para sa'yo. Pero may mga customer kasi na hindi nila alam kasi kung paano talaga ginagawa, at parang sa kanila ang dali lang gawin, o kaya sabihin nila mura lang naman yung yarn, bakit ang mahal ng price mo. So yun yung mga ganong sitwasyon ng pagkakaroon ng handmade business, and especially crochet business. So yun, kailangan matibay yung loob mo at lagi kang may kausap. Ako kasi wala akong kausap, kaya minsan parang nasa akin na lang yung mga feeling na ganun. So minsan may iyakan na lang para malabas yung mga ganong emotion. So co-crocheter ko, focus lang tayo sa business natin. Okay? So end ko na tong video kasi maingay na sa labas. At mag-i-start na rin ako ng next project ko. One piece costume pa rin at si Usok. Bye bye, thank you.